katarungan. Alleluia. 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 Kami ay gawin daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa ng gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na manginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Sa tuwing pinag-uusapan o mapag-uusapan ang kaharian ng Diyos, palaging issue sa mga alagad ni Jesus ay kung sino ang mauuna. Sino ang pinakauna? Katulad na lang ng ina ng magkapatid na Juan at Santiago. Naalala niyo ba yung kwento? Hindi ba? Hiniling nila o hiniling ng ina na maupo ang kanyang anak tabi ni Jesus. Katabi ni Jesus sa kaharian ng Diyos. Isa sa kaliwa at isa sa kanan. Tamo nga naman ng mga nanay, basta anak, una dapat. Ipagsisiksika ng anak. Pero malinaw kay Jesus, wala sa kanya ang desisyon kung sino ang mauupo. Ngayon naman, sa ating ebanghelyo, lahat na ng alagad ni Jesus ay nagtanong sa kanya kung sino ang una sa kaharian ng Diyos. Hindi naman nabago ang sagot ni Jesus. Wala pa din sa kanya ang desisyon
ang pagpapasya. Kaya para malinaw sa mga alagad ni Jesus, tumawag siya ng maliit na bata at sinabing, hanggat hindi kayo nagbabago at nagiging katulad ng maliit na bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Malinaw. Wala kay Jesus ang desisyon, kundi nasa taong gustong pumunta sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, gusto nyo ba? Hello? Nakikipag-unahan ka, sige mauna ka ngayon. Ha? Gusto nyo ba? Yun ang munang tanong. Gusto mo ba? At kung paano? Magpakababa, gaya ng maliit na bata. Bihira sa atin ang may mapagpakumbabang disposisyon, lalo sa panahon ngayon. No? Bihira ang gustong magpaubaya. Bihira ang gustong magparaya. Bihira ang gustong humingi ng tawad, magpasensya, umamin ng kasalanan, tumanggap ng pagkakamali. Ay, bihira yan. No? Kadalasan, no? Hindi na nga umaamin, tinatanong mo pa lang, ay, nagrarason na. Ha? Palaban na. Pakiramdam kasi natin, tayo'y kawawa. Pakiramdam natin, pag nagpapaubaya, tayo'y api. Pakiramdam natin, kapag tayo ay nagpapasensya, tayo ay argabyado. Pag nagpapatawad, pakiramdam natin, tayo ay talo at dehado. Dahil ang bugso ng damdamin ay laging palaban. At kung paano makalalamang, paano makakahigit, paano mangunguna, dahil laging nakatingin sa sarili. Dahil ito ang nagpapahiwatig sa tao na siya ay panalo. Siya'y una at sigurado. Diba? Ganyan. Kapag nakalalamang ang tao, feeling niya na isahan niya. Feeling niya, panalo siya. Oh, ang laki ng benta ngayon, no? Pero nandaya, okay lang, panalo ko ngayong araw na ito. No? Walang gustong magpalamang. No? Kaya kahit masama, gagawin makalamang. No? Kaya nga sa argumento, lahat gusto manalo. Kasi hodang makasakit sa trabaho, ayaw madehado. Di bali ng manloko. At kahit sa relasyon, kailangan lagi siya ang tama. Kahit na ang karelasyon ay nasisira o masira. Sa alitan, walang gusto magparaya. Lahat gagawin kahit masama. Wag lang mapahiya. Lahat ganyan. Sa kagustuhang manguna, sa kagustuhang maging mahalaga, nakakalimutan natin ang sarili natin at tuluyan tayong nawawala. Dahil imbes na mabuti ang magawa, lalong napapasama. Bakit? Gusto laging manguna. Gusto laging una. Alam niyo po, nung ako po ay nasa Quiapo pa, no? Takang-taka ako, no? Takang-taka ako. At lagi, itong ebanghelyong ito, ginagamit namin sa formation. No? Lalo na pag malapit na ang kapistahan. No? Bakit kanyo? No? Ang alam naman natin, ang kapag kapistahan ng Poong Jesus Nazareno, lahat nag-uunahan. Nag-uunahang ano? Makahawak. Diba? Kasi hodang makasakit, lahat nag-uunahan. Alam mo, matatawa ka nga dyan eh. No? Ako, no, hiwagang-hiwaga talaga. No? Nung unang dating ko, unahan lahat sa paghawak sa Nazareno. Pero alam nyo, ang hindi nakikita ng marami, no, pagpasok na ng Nazareno sa loob na ng simbahan, ayan, no?
Pagpasok na, ibababa yun. Ipapasok doon sa adoration. Pag naibaba ng Nazareno, wala nang nag-uunahang kumapit. Takang-taka ko. Alam nyo saan naman nag-uunahan? Nag-uunahang makapunta sa altar. Hindi ko maintindihan yun. Kaya nga, ang ganda ng imahe na nakita ko habang nagkakagulo ang translasyon, ang imahe ng isang bata. No, may nakita ko isang bata. No? Pasan-pasan niya yung isang bata. Hinayaan niyang tungtungan yung kanyang likod para masilip ng kanyang kaibigan yung pagdating ng Nazareno. Hindi kailangan humipo. Hindi kailangan makahawak, makadamba. Pero ang masilip lang. At ganyan yung imahe na gusto ni Jesus para sa atin. Ang magpakababa parang isang bata. Kahapon, pinagnilayan natin ang pagkakaroon ng magandang buhay at mabuting buhay. Parang ganyan lang din ang pinagdinilayan natin ngayon. Nasa atin ang pagpapasya. Gusto mo magandang buhay? Pwede. Gusto mong mabuting buhay? Pwede rin. Pero ang tinuturo ngayon sa atin ni Jesus, ang isang disposisyon ng isang bata na marunong magpakababa. Mga magulang, iyan ang disposisyon ng isang bata. Kaya kapag napansin mo ang iyong anak na parang hindi na bata at nagpapakababa, di ba? Ano nasasabi nyo? Parang matanda na. Hindi ba? Oh, ang dami dito, no? Ewan ko kung bakit nagiging gano'n ang bata. Pero hindi gano'n ang natural sa bata. Kaya, mga magulang, nasa kamay ninyo ang paghuhubog ng mga bata. No? Panatilihin ang kamuwangan. Panatilihin ang kadalisayan ng mga bata at ituro ang daang pagpapakababa. Tama nga si Jesus. Lahat kailangan tumulad sa isang bata. Marunong magparaya, magpaubaya, at magpakumbaba. Dahil sila sa kaharian ng Diyos ang laging inuuna. Amen. Amen.